Yun. Ito na, magandang araw muli mga grade 9 students ni Sir Inoy. So nandito na tayo sa number 4 ng learning task number 2 para sa week 8. So ito yung kahulihan na. Dahil ang alam ko yung susunod na learning task ninyo ay siguradong mahaba. Kasi yun ay i-graph natin lahat. So dito muna, problemahin muna natin to. Okay. So sa pag-graph again, kukuha natin yung vertex, yung value ng h and k. Okay? And then, bago natin makuha yan, yung values muna ng a. So, na yun, 2. Value ng b, negative 4. And value ng c, negative 6. So, again, gumamit ako rito ng ball pen. So, sana ay hindi magkamali para hindi magbura. So, ABC, okay na. Solve na natin. H. Formula ng H is equal to negative b over 2 times a. So, H is equal to negative. Ano yung b natin? So, negative 4. So, ang b natin ay negative 4. Lagyan natin ng parenthesis. Kasi negative siya. Yung negative kasi, kasama sa formula. So, ito ang kalimitang pinagkakamalian ng mga estudyante ni Sir. Walang problema kung positive yung b kasi ilalagay mo lang kahit walang parenthesis na. Pero kung ang b mo ay negative, lagyan mo ng parenthesis kasi mag-change siya ng sign mamaya. And then 2 times a. So, ang a din natin ay 2. Okay? So, h is equal to, ayan, negative times negative. So, magiging positive siya. Okay? And 2 times 2 is 4. So, h is equal to 4 divided by 4 is 1. Okay. May value na tayo ng h. Parang nalabo ang ating camera. Okay, k. K is equal to 4 times a times c minus b squared all over 4a. Tama ba? So, ang divisor natin dyan ay 4a. Doon sa quadratic formula ay 2a. So, ito ay dinerive. So, kung babasahin yung inyong module, nandun ang derivation nito. So, k is equal to 4 times a, which is 2, times c, which is negative 6, minus b. Anong b natin? Negative 4, squared natin. Okay, kasi kasama sa formula. All over 4 times the value of a, which is 2. So, k is equal to, madali-dali dito, 4 times 2 is 8 times negative 6 is negative. So, ilan? 8 times 48. Okay. So, tama, maski baliktarin natin. 2 times negative 6 is negative 12 times 4 is negative 48. Okay, tama. Minus 4 squared is positive 16 na. Kailang subtraction. So, 4 times 2 is 8. So, k is equal to, malaki ito. So, ang makukuha natin dito, negative 48 minus 16 is negative 64. All over, divided by 8. So, k is equal to, okay, negative 8. Then, pagkakuha natin ng value ng h and k, so, lagyan natin kaya dito yung lagyan na naman natin v, yung vertex 1, then negative 8. So, 1, negative 8, positive ang nalabo ang camera. Sorry. Ating ilaw. Okay, positive 1, negative 8. So, positive ang x, negative ang y. So, ang vertex ay makikita dapat natin mamaya sa pag-graph natin ay nasa quadrant 4. So, fourth quadrant. Okay, simulan natin ang pagkuha ng range, domain and range. Domain. So, yun yung x. And then yung range natin.
So, siya yung y. Okay. Again, ilan nga ang kukuha natin? 5. Ano? 1, 2, 3, 4, 5. So, sakto. And then, ang vertex, lagyan natin sa gitna. Pangatlo. 1, 2, 3. So, 1, negative 8. So, yun yung vertex natin. Okay. And then, again, pagpakanan, sa domain natin, ano? Pakanan, domain, dagdag lang tayo isa. So, 1, 2, 3. And then, pag pakaliwa, bawas lang tayo ng isa. O 0, negative 1. Okay? Yung next. Sa range, mag-solve tayo. So, dalawa na lang i-solve natin kasi ito naman, lagi sinasabi sir, ay magkaparehas ang value, ano? Maski i-solve nyo yan, so magiging redundant lang and then mag-a-accel lang tayo ng time. Okay. So, kuha natin yung ating equation, yung original function, y is equal to 2x squared minus 4x minus 6. Okay. Kung again, ang pipili natin ay yung madali lang, ano, yung mababa. So, sa x ay may 0. So, ibig sabihin, ito na yung ating magiging y-intercept. X ay 0 na yun, no? Okay? So, ibig sabihin, ito ay tatanggalin ko lang kasi 0 ang x. Ang y ko ngayon ay, ang value ng y ay negative 6. Okay, ilagay na natin. So, nag-solve ba tayo? So, hindi, ano? Madali lang pala yan. Negative 6. So, kung negative 6 ito, siyempre itong kabila niya, negative 6 din. Okay? Yan. So, isolve natin if x is equal to negative 1. So, yun. Okay? Y is equal to 2 negative 1 squared. So, na yung x. Minus 4 negative 1. So, yun yung x. Ano? Minus 6. Y is equal to, so, negative 1 squared is positive 1 times 2 is 2. Tama? And then, ano ito? Negative 4 plus negative, times negative 1, sorry, is positive 4. And then minus 6. So, y is equal to, so again, parehas positive pagsamahin. 2 times 4 is 6, minus 6, y is 0. Okay, lagay natin 0. Ibig sabihin, meron na rin tayong x-intercept, ano? If y is 0, na yun ang x-intercept natin. So, hindi natin kailangan mag-solve. So, na yun na. Okay? So, igagraph na natin. So, ang domain, negative 1 and then positive 3. And then, ang range ay, ayun, ibaba lamang, ano? So, ibaba lang kasi negative yung ating nakuhang mga range sa y. So, igigitna lang natin ng kaunti. Bahagyang bahagyang magbibigay tayo sa kanan kasi positive yung 3, negative yung y. Pero yung negative 1, ano, dito sa kaliwa. Pero itong y natin sa y-axis, puro negative lang ang ating bibigyan, ano. Okay. Kuha natin ang mahiwagang ruler ni sir. So, itataas uli ni sir para kita nyo yung ating igagraph. Kopyahin ko muna yung ating ordered pair. So, yung first ordered pair natin ay negative 1, 0. And then 0, negative 6. And then 1, negative 8. So, ito yung ating vertex. So, lalagyan na ni sir ng V. And then 2, negative 6. And then lastly, positive 3, 0. Okay. Iguhit na natin. So, yan ay 8. So, dapat ay medyo, ano kaya, magkasya kaya? Natin. Again, ito yung ating y-axis. And then, syempre, ang kailangan lang natin sa y ay 0. Ano? So, pakita naman natin yung, ano,
yung positive 1 ng y. Okay, positive 1. So, ito yung x natin. Okay, dito na tayo magsimula. Negative 1, negative 2. Kukuha ba? Taas natin kaunti. Negative 3, negative 4, negative 5. Ayun, kasya. Negative 6, negative 7, negative 8. Okay. And then, lagyan natin ito ng arrowhead. Okay. Dito naman, sa x-axis, hanggang positive 3. Ano? Yung positive 3. 1, 2, 3. Okay. So, ngayon na. Ganyan pala natin maging itsura, no? Plot natin ang points. So, negative 1, 0. Ayun, domain pala may negative 1. Sorry. Negative 1. Ayun. Kaya nagtaka na. So, negative 1, 0. Ayan na ito. So, negative 1, 0 ang y. Sabihin, dadaan talaga siya ng x-axis. So, ito yung ating x-intercept, ano? So, maya natin lagyan label pa ng iba. Okay, check. 0, negative 6. So, 0 ang x, negative 6. Baba, ano? So, na ito. So, 0, negative 6. So, check. And then, ang vertex natin, positive 2, negative 8. Positive 2, negative 8. Yun. Ito yung vertex. Positive 2, negative 8. Okay? Check. 2, negative 6. Teka. Ayan, sinasabi ko na. Vertex pala ay 1, negative 8. Ay, nako. Na ito na ang pagkakamali natin. Na ito. I'm sorry, my dear. Na ito na tayo. Vertex. Sorry. Positive 1, negative 8. May sorryhan naman, ano. So, lagyan na lang natin ito ng... Kasi pag ang ipang shade ko dito ay yung ballpen, ay mas lalo siyang duduming tingnan, ano. So, maigi na lang at ito ay labas. So, ibig sabihin, hindi siya gasinong makakagulo sa parabola. Pero kung kayo ay may liquid eraser, ay lagyan na liquid eraser, pero siguradong hindi na kayo magkakamali kasi papanoorin nyo to. Pero once na kayo magkamali, and then medyo malapit na kayong matapos, ay wag nyo nang baguhin. Lagyan ng liquid eraser. Ano? Oh, sorry sa part na ito. So, nakita ko ang pagkakamali ko. Pagdating ko rito, sabi ko, ibay, positive 2 ang x. Okay, yung pala yung kasunod na point. So, positive 2, negative 6. Yun na ito. Positive 2, negative 6. Dali kasi sir. Okay, then 3, 0. Ayan. Yun. So, makikita natin ang parabola natin. So, na ito na. Okay. Ayun. So, medyo ano siya. So, lagyan natin ng medyo accurate na konti. So, ito ay pwede ko siyang iguhit pa ng isang linya. And then, arrowhead dito, pataas. So, ibig sabihin, yung parabola natin ay doon pa ang punta. No? And then, dito, so, itamalaan natin ng konti. Yan. Okay, so na ito ang ating parabola. Ano? So, opens upward. Lagyan na natin ang pangalan. So, opens upward. So, yung opening. And then, ang ating axis of symmetry. Oh, na ito yung axis of symmetry natin. Axis of symmetry, vertical line that divides the parabola. Ay, sir, bakit ang nilagay mo ay dotted line? So, walang problema, no? So, yan ay para ipakita ko lang sa inyo. So, x is equal to, syempre, yung value ng h, yun ang ating equation ng axis of symmetry. X is equal to positive 1. No?
Lagyan din natin ito ng label, axis of symmetry. Okay. Hindi, yung iba naguguluhang tingnan yung mga ganito, pero sa isang guro na kita ko maski ganito ang gawa ng bata, ibig sabihin actual niyang nilalagyan ng label itong mga ganito, ano. And then, so kung ang opening natin ay upward, so ang marireach ng parabola natin ay yung pinakamababa, ano. So ibig sabihin ito yung minimum point. Okay. Sir, isosolve pa ba natin yung y-intercept at saka x-intercept? So hindi na, kasi buhat pala dito, kita na natin. Again, muling paalala, sir, pag x-intercept, tatandaan nyo, y is equal to 0. So nasan ang y? Nandito sa left side, ano? Nasan dyan ang 0? So na ito. So nasa itong point na ito, 3, 0. So nasa yung point na ito, yung 3, 0. So na ito, x-intercept, ano? Hindi ko pala nalagyan ng label, 3, 0. Nasaan pa? Na yun pa, dulo, x-intercept. Ibig sabihin, na-intercept niya yung x-axis. Ano? So dito pa lang, itong dalawa na ito, pwede ko nang lagyan siya ng label na x-intercept. Or, dito ko siya lalagyan ng label. Ito ay x-intercepts. Dalawa, ano? At saka ito ay x-intercept. Yan. Kung makikita nyo sa iba nating drawing ng parabola, yung x-intercept ay isa lang. So panoorin nyo yung video ko about trends in graphing quadratic equation. Malalaman nyo kung may x-intercept ba na isa o dalawa or wala. Ano, so yun ay nasa value ng yung sa pagsosolve natin, yung sa discriminant, ano, yung b squared minus 4 times a times c. So pag positive, pag negative, and 0. So yun, dito nyo makukuha. Okay. Next naman, y-intercept. So pag y-intercept, x is equal to 0. So nasan dyan? Ito ang x natin, ha, itong nasa left side. Ito yung abscissa. So makikita niyo na ito yung 0 natin ng x. So saan niyo makikita? So na ito. So y-intercept, ibig sabihin, dumaan siya along y-axis. So dito pa lang, pwede natin siya pangalanan na y-intercept. So nag-solve ba tayo? So hindi na tayo nag-solve, ano? So medyo madali itong number 4. Kasi hindi na tayo nag-solve ng x and y intercept. So dito pa lang kinuha na natin, ano. Okay. So sa mga hindi pa nagsusubscribe sa channel ni Sir Inoy, subscribe na. Pagkatapos panoorin ang buong video, so pwede naman kayo mag-like, ano, and then mag-leave ng comment sa comment section kung ano ba ang naitulong sa inyo ng video na ito. Okay? So susunod na yung learning task number 3 para sa week 8. So salamat, ito yung katapusan, ano, ito yung number 4 para sa learning task number 2 ng week 8. Okay, bye-bye.